nagkasabay po kami ng abante, kaya tumama po siya sa side mirror ko. Sa left side po ng vehicle. Parang wala na po ako naririnig doon kasi iniisip ko na po yung makakante. Kapwa nagpaliwanag sa Land Transportation Office ang dalawang jeepney driver na sangkot sa viral road rage incident sa Caloocan City kamakailan. Inilahad ng mga ito kung bakit sila nauwi sa gitgitan at banggaan kahit may sakay sila noon na mga pasahero. Kanina formal na humarap sa patawag na pagdinig ng LTO ang dalawang tsuper pati na ang kanilang mga operator. Si Joshua Galvez ang nagmamaneho ng jeep na nasa likuran ng isa pang jeep na 4 na beses na nambangga sa jeep na nasa kanyang harapan. Makikita sa video na bumaba ang kanyang mga pasahero. Yung araw na po yun, tsaka yung oras na yun. Grabe po kasi yung traffic sa Barugo Road, papunta pong Camarin. Tapos po, nagantay po ako ng go nung nasa likuran kasi gawa po ng one way lang po yung kalsada. Bilang na ano ko siya, kapag driver din po siya ng jeep, ang alam ko lang, ang nasa isip ko po, pagbibigyan niya po ako. Nung kumpiyansa na po akong pagbibigyan niya ako kasi pasok na po yung kalati ng mukha ng sasakyan ko eh. Kaya po, naisip ko na pwede na ako mabante. Nung nagkasagayan na po kami, kasi kala ko niya pagbibigyan niya po ako, yung pala, hindi niya pa po para ako pagbibigyan. Hanggang sa nabasag po yung side mirror niya, parang na blanco po ako na parang sinasadya niya na magbanggaan kami. Doon po ako bumawi ng bangga ng 4 na beses sa kanya. Habang si Vincent Del Monte naman ang driver ng jeepney na binangga. Ayon sa mga driver, sobrang traffic umano noon sa Bagong Silang at ilang oras na silang nasa kalsada. Paras din po kami pagod sir eh. Nagpumilit lang po siyang pumasok sa linya ko, tapos ako po, hindi po ako nakapagbigay. Dahil po gawa lang, ang tagal ko na rin po sa traffic. Naghihintay lang po ako ng umabante. So parang hindi po kami nagkaintindihan. Batay sa desisyon ng LTO matapos ang isinagawang pagdinig, simula ngayong araw, October 1, suspindido ng 70 araw o 3 buwan ang parehas na driver's license ng mga jeepney driver. Hindi po namin alam kung sa amin kukuha ng ibang diskarte para po matawid sa pang-araw-araw ng panggastos eh. Hindi ko rin po alam kung saan ako diskarte, kung ganun po katagal yung suspension namin. Magsusumite ba ng formal na investigation report ang Intelligence and Investigation Division kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II? Sa Huwebes, posibleng madesisyonan kung mauuwi sa revocation ang driver's license ng parehas na driver ng jeep. Masakit sa aking puso na tanggalan ng lisensya ang ating mga driver kasi hanap buhay nila yan eh. Pero pag ganito naman, pagpasaway po sila, pagmamaneho po nila ay nakakasagabal sa iba, no? O malalagay sila sa alanganin, pati yung mga kalapit na sasakyan, no? Malagay sa disgrasya, hindi na natin pwede paubaya na walang penalty man lang. So the recommendation is revocation of license. Paalala naman ng LTO sa mga public transport driver na mag-ingat ng husto lalo't nagsasakay sila ng mga commuter. Konting hinay-hinay, konting lamig ng ulo. Kasi pag kayo nahuli, ang daling mahuli kayo, social media lang, no? Meron ng ebidensya, ang laki ng purwisyo para sa iyo at iyong pamilya. Isipin mo, mawalan ka ng lisensya, hanap buhay. Anong papakain nyo sa pamilya nyo? So ngayon pa lang, sinasabi ko, pinapaalala ko sa ating mga driver, hindi worth it na makipagkarerahan kayo sa daan, no? Walang bahala kayo sa buhay ng ibang tao. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.